ganun. Kaya sabi nga po kung ito'y nung makapakinggan ko to sa akma talaga doon sa na kapag tinira pong ating pananampalataya na mahina-hina, nandun na po yun. Una, tatama rin ka magdalo. Isang masinyalis yan. Pangalawa, parang mawalan ka na ng gana na makinig sa salita ng Diyos, magpasa dahil iniisip ko yung bakit nangyari to. Kumbaga, iniisip mo yung 2 taon na pinaghirapan. So, purihin po ang Panginoon. Kumbaga, lagi akong tinawag ni Kuya nung sa BIS. Wala, hindi ako. Pero alam ko na lagi akong pinagpipili Kuya no. Kaya hanggat sa isang araw, talagang ang Diyos, kapag tayo tinawag ng Diyos, marahil normal na sa atin ang manghina tayo. Wala naman sa atin laging malakas, di ba? Ang mahalaga daw, hindi tayo nawawala sa gawain na isang araw, may gagamitin muli yung tao na ibabalik tayo sa gawain. Kaya sabi ko dito, paano nga ba mapanatili natin o maging malakas ang ating pananampalataya? So sinabi ito ni Apostol Pablo na nariyan ang mga pagsubok kung magpakatatag. Amen. So una, para ma-maintain natin yung maging malakas ang ating pananampalataya, base po doon sa napakinggan ko at talagang akma naman to. Sabi po dito, laging makinig sa salita ng Diyos. Para daw ma-maintain natin po yung pananampalataya natin maging malakas, maging malusog, laging makinig sa kanyang salita. Totoo nga po ano. Amen. Kasi kung hindi tayo laging makikinig, parang pagkain lang yan. Kung lagi kang kumakain, hindi Malusog. malusog ka. Ganun din po yung sa salita ng Diyos. Kung lagi kang nakikinig, sigurado na may itatanim sa iyo sa napapakinggan mo. Sigurado na may makakapupulot ka ng mga aral doon. Kaya tatatag yung pananampalataya natin. Amen. Amen. Sabi po doon sa Mateo 4:4, so alam na po natin ito, ano? Tingnan natin. Sabi po dito, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So ito po yun. Amen. Para lumakas daw ang ating pananampalataya, manatili, sinabi ng Panginoon mismo, ay hindi lamang sa pisikal na pagkain, kumbaga, hindi sa masarap na pagkain, kumbaga pangsamantala lang, kundi ang totoo talaga, yung salita na nagmumula sa Diyos. Kasi kumbaga kung aasa lang tayo dun sa mga pisikal na pagkain, busog tayo. Eh paano kung datnan tayo mga pagsubok? Hindi naman makasalag yung busog tayo sa pagsubok. Ay kung busog tayo sa salita ng Diyos, nandun yung pagsubok, maaari kakayanin natin dahil kumbaga busog tayo sa salita ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon na hindi lamang nabubuhay hindi lamang daw tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa ating Ama. Kumbaga isa ito sa mga maminti natin na manatiling malakas. Amen. So, Amen. Praise God. Ngayon, sabi po doon, nasasabi po ng Dr. dito naman tingnan natin sa Santiago,
karugtong ko. Santiago 1, 22, 26 hanggang 24. Ito nga po yung sasalita din po to. Amen. Tama ba? 122. Yung pag tumingin ka sa salamin. Ay, oo nga po, ano. Sige, ito nga po, no. Kasama to din. Sabi po dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, parang napakasakit nito isipin, ano. Na halimbawa, lagi tayo nandito. Tapos, pakungwari lang pala yung pagpunta natin dito. Huwag naman sana. Kumbaga sarili lang pala natin ang dinadaya. Huwag naman po. Amen. Sabi po dito, sa sunod, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tingnan ng mabuti ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang itsura. So, alam naman po natin ang salita ng Diyos. Habang nagmumuni-muni tayo sa salita ng Diyos, dito po natin makikita, pinapakita ng Diyos yung mga pagkukulang natin. Dito pinapakita ng Diyos yung pagkakamali natin. O kung paano niya tayo tuwirin. Kahit walang mag-correct na kapatid, pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, maisip natin, mali pala yung ginagawa ko nasusulat dito. Amen. Kaya nga may kasabihan na ito po ang salamin ng buhay. Amen. So, dito kang kasabi ko kanina, napakasakit kong inanamnayin natin na sa 22, napakinggan natin tapos din natin ginagawa, tapos dinadaya lamang yung natin ang ating sarili. Parang ang hirap nito, ano? Amen. So, sabi po dito, nakalimot sa 24, at pagkatapos tingnan mabuti ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang hitsura. Ibig sabihin, kumbaga, ano man ang narinig natin ngayon, halimbawa lang, kahit napakagandang aral yan, paglabas natin, wala na, limot na. Pagdating dito, parang salamin, kumbaga salamin dito, nasa salamin yung sarili. Pagdating doon sa labas, wala na, kinalimutan na. Parang sabi, parang humarap lang sa salamin. So, ano naman po ang sabi po dito, ang tanong ko naman, sa mga taong tumutupad o gumaganap nito na kanyang salita, ano naman ang maging reward ng Panginoon sa atin? Ituloy po natin sa 25. Sabi po dito, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap, nagpapalaya sa tao, ay, amen, ulitin ko po, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat na kanyang gagawin, siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalimutan. Amen. So napakaganda po ito sa 25, ano? Amen. Na nandito po yung reward ng Panginoon sa mga taong sumusunod. Kumbaga hindi lamang pinakinggan, may kabaliktaran doon sa hindi pinakinggan, pero sa sumusunod naman, pinakita dito po na nandito pang reward ng Panginoon. Ano daw? Pagpapalain. Amen. So alam naman natin ang pagpapala ng Diyos, iba't iba, no? Amen. Varieties. Financial, kalusugan, kapayapaan ng ating isipan. So nandun po yun. So, kaya kung papipiliin tayo, siguro pipiliin natin itong sundin.
Siyempre, nandun ba yung pagpapala ng Panginoon, di ba? Amen, amen. Hindi Praise natin God. pipiliin yung nakalimutan ito na. So, isasagawa natin. I-apply. Purihin mo, Panginoon. Tayo po ay patuloy. Akala ko 10 minutes. Sabi ko, akala ko 5 minutes lang. So, purihin mo, Panginoon. Kumbaga, pinapahaba ng Panginoon. Binigyan ng katalinuhan sa pagkuha niya. Amen. So, tuloy po tayo. So, ano po ang kasunod sa para mapanatili natin na maging malakas o malasog ang ating pananampalataya? Sabi po dito, kanina laging makinig. Ngayon naman po dito, laging nakatuon ang ating isip sa pangako ng Diyos. Ito nga naman po ano. Kasi kung ang ating isip ay laging nakatuon sa pangako ng Diyos, nandun yung pangako ng Diyos na marami. Unang-una ang buhay na walang hanggan. Amen. Kasama natin ang pangako ng Diyos na tayo pagpapalain. So, nandun sa isip natin, laging talagang malakas yun. Kumbaga, may pagsubok man dumating, nandun ang pangako ng Diyos, hindi ako papabayaan. Pangako ng Diyos yun, di ba? Hindi tayo iiwan, hindi papabayaan. Amen. Joshua 1:9. Amen. So, sabi po dito sa Corinto, 1 Corinthians 4:18 siguro to. So, nalimutan ko lang. 1 Corinthians. Sabi po dito na, okay, tingnan ko nga sa 1 Corinthians. And some of you have become arrogant as if we were not coming to you. Yan po ba yun? Ay, hindi. Sa second yan. Tingnan natin sa second. Second. For 18, tingnan mo kung tama. So we fix our eyes not to what it seems, but on what is unseen. Oh. Yan po yun. Oh. So 2 Kaya Corinthians sabi po dito, 4:18. na laging nakatuon ang ating isip sa pangako ng Diyos. Kaya sabi po dito sa mga taga-Korinto, kaya't ang paning namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakita, sapagkat panandilin lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggang ang mga bagay na nakikita. Kumbaga medyo malalim na yung kaalaman nito, kaya kumbaga ang isipan niya lagi ay nakasintro na sa Panginoon, hindi na sa Amen. mga dito makasanlibutan, mga kasiyahan, hindi na. Maaari kasiyahan para sa Panginoon, pwede. Pero kasiyahan sa sanlibutan, pero dito nakapokus na siya eh. Nakatuon ang kanyang isip. Dahil alam niya na darating ang araw, tayo ay lilipas sa mundong ito na lobinawa ng Panginoon na nandun tayong lahat sa pinangako ng Diyos. Amen. Kita-kits tayo sa final. At maging sa Sabi ni Brother Dexter yan, Hebreo 12:1, ano? Sabi po doon na ituon ninyo. Okay. Naisip ko lang. Tingnan po natin ang 12:1. Hebreo. Parang akma din doon sa Ah, 12 to. Sabi po dito, itoon natin ang ating Panginoon kay Jesus na siyang pinagmulan at kabubuuan ng ating pananampalataya, dahil sa kagalakang naghintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa cross, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ibig sabihin, kumbaga itoon din natin ang ating pananampalataya. Siya naman talaga ang ating pundasyon, kumbaga. Amen. Amen. So tuloy po tayo para daw panatili ang ating malusog. Ito nga po, mga karugtong ito, mga supporting na
kanina, nakapako sa ang paningin natin, nakapako sa mga bagay din nakikita. At ngayon naman dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Amen. So, malapit-lapit na to. Amen. So, mga dalawa na lang siguro to. Piniklian ko na. Amen. Sunod, sabi po dito, laging handa ang ating mga labi na magpuri at magpasalamat sa Kanya. Amen. So, isa rin to para mapananatili natin ating pananampalataya. Laging handa ang ating mga labi. Sa kabila ng mga pinagdadaan natin sa buhay, ay handa pa rin tayong magpuri sa Diyos. Amen. Yan talaga. Kumbaga, handa pa rin tayo magsalita. Halimbawa, sa kapatiran natin, handa pa rin tayo makipag-share kung sakasakali na kapatid, ito po yung aking nararamdaman. At least matutulungan ka ng kapatid. At sa pamamagitan nito, kumbaga parang nakukuha pa rin natin na magpuri sa Diyos sa kabila ng ating pinagdadaanan sa buhay. Amen. Amen. So, isa rin daw to sa sinyales para mapanatiling malusog po ang ating pananampalataya. Amen. So, sunod, ang ating mga paa laging handa. So, ngayong gabi, purihin po ang ating Panginoon dahil ang ating mga paa ay dinako ng Diyos sa panambahang ito. Amen. Praise God. Laging handa sa gawain ng Panginoon. Kumbaga, isa tayo sa mapalad ngayong gabi dahil nakatagpo naman natin ang Panginoon sa panambahang ito. Amen. Amen. So, Amen. ito po ito sa Amen ba dyan? isa rin po ito sa palatandaan na nakapanatili sa kalakasan ng ating pananampalataya. Siyempre, dito nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya siyempre, lalakas talaga yung ating pananampalataya. Kumbaga, madadagdagan o mapanatili. So, panghuli na ito, kumbaga, kala ko 10 minutes lang. 18 na, 18. Sabi po dito, gawin natin na maluwag sa puso. So, alam naman natin ito, ano? Maging man sa trabuhan natin o sa gawain ng Panginoon, gawin natin na maluwag sa puso na may pag-ibig. Ibig sabihin, hindi napipilitan. Ito po yung nais ng Diyos. Na hindi tayo napipilitan, kumbaga. Nakikita doon sa Korinthano na yung tungkol sa pagbigay na malugay lamang maluwag sa loob at hindi napipilitan. Amen. So tingnan po natin sa 1 Corinthians 16:14. Ano po ang sinasabi dito na ito pa pagtatapos na. Napakahaba ito pero ipinagklihan ko lang. 16:14. Do everything in love. Oh, maiksi na talaga yan. Amen. Sabi po dito, ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyong ng May pag-ibig. pagmamahal. Pagmamahal. Ibig sabihin, kahit gaano mang kahirap yung ginagawa natin, maging sa trabaho man o dito, pagsamahan natin ng pagmamahal, talagang maluwag talaga sa loob natin. Kumbaga, Amen. isa rin daw to sa nakatulong na Magpatatag. mapanatili yung ating pananampalataya. Kumbaga nakikita yung pag-ibig natin sa kapwa natin. Di ba? May nahingi ng tulong. Kung mayroon man lang tayo, tulungan natin na maluwag sa loob natin. Kumbaga, hindi yung nagbigay ka ng malaking, masikip pala sa loob. Ay, wag na.
Kumbaga yung kaya mo lang na maluwag sa puso natin. Amen. So, purihin mo Panginoon at hanggang dun lang. Napakaikli pero alam ko po na may pinaunawa ang Diyos sa atin sa bawat May isa tinuro atin. sa bawat sa. Amen. At isang iiwan ko po dito, ang paborito natin nung nakaraan, nasabi ko nga Ano po na, yung number 1? Ulitin natin yung number 1. laging makinig sa salita ng Laging Diyos. makinig sa salita ng Diyos. Pangalawa, Laging nakatuon ang ating isip kumbaga. okay. Laging nakatuon. Yung pangatlo, Pangatlo, mag-worship o sumamba. yung labi. Ibuka yung labi sa pagpupuri. Oo. Pang-apat, Sana yung pang-apat. ay yung huli yung, di ba? Do everything in love. Yung paa yata yung kanina. Yung paa. Pangyapak ko. Hmm. Kumbaga mahaba itong nakakuan. Kumbaga pinili ko lang. Pinaikli mo na lang. Oo, amen. Ayan. So, amen. So, at ito nga po ang iiwan ko sa bawat isa sa atin. Conclusion. Laging magpapaalala para kumbaga hindi mawala yung pananampalataya natin sa Joshua 1:8. Yung napag-usapan Joshua natin. 8. Oh, praise Laging God. magpapalaala yun na Ayan talaga. Magbabasa. Huwag natin kaligtaang basahin ang aklat na iyon. Amen. Ibigin mo yun araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng sulat mo. Ibig sabihin, kapag laging nasa isip natin yun, marahil kung may pagsubok man na dumating sa atin, marahil maging malakas tayo, makakayanan natin yung sa tulong ng Panginoon. Praise God. Amen. Muli, sa Diyos po ang kapurihan. Tama-tama po yun dahil yung devotion na ating gagawin. Araw-araw natin gagawin yun eh. Kala ko Praise God. Magkaroon pa na, magising tayo ng umaga at pulo. Magawa natin ang ating mga gawain. Ito sa pagpapala ng pagmula sa Panginoon. Amen. Ngayon, sabi nga po sa Palakaya, sa Kabanata 3, Talata 10, sabi, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi na sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga po. Kung hindi ko mabuksan sa inyo ang mga anuman sa langit, iuhulog sa inyo ang isang kapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya nga po, hinahabol din po tayo ng ating Panginoon at kanyang po pangako sa atin. Tayo pinagpala, dapat po ibalik din po natin sa kanya. Amen. Ang dami po tayo natin. Amen. Hallelujah. Paglahin po natin ang ating mga alay. Panginoon, pagpalain po sa alay nito ang kaloob sa inyo po, Panginoon. Saan ka pa kagamitin na panambahan at sa pagpapayan po sa lahat. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen.